Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Matagal na sumigaw si Lin, at ang buong tao ay labis na nababalisa. Gusto ni Zuying na pasabugan ang kanyang gininto ang katawan upang lubos na madagdagan ang enerhiya ng Array at magtaya ng kanyang buhay. Ngumisi si Zuying, ano ang ayaw mo? Iniligtas ni Master ang apprentice. Nabago ang langit at lupa. Ang aking ina na si Zuying ay may Aaron bilang isang apprentice. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Tandaan na hilingin sa kanya na bigyan ako ng ilang patpat pa ng insenso sa araw ng bagong taon ay napakalungkot ng buong buhay ko. Sa dagandong ni Zuying, agad niyang inilagay ang kanyang gintong katawan sa hanay. Sa huling sigaw ni Zuying, ang buong gintong katawan ay direktang sumabog sa hanay. Boom! Sa malaking hanay, biglang tumaas ang liwanag, at ang marka ni Aaron sa kanyang noo sa oras na ito, kasama ang berdeng selyo ni Xiao Tao, ay naglalabas ng isa pang nakakasilaw na liwanag. Sinasaklaw ng liwanag ang Aaron at Xiao Tao. Sa oras na ito, ang mga mata ni Xiao Tao ay nakapikit, at ang mga larawan ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Iniligtas siya ng kusina ni Aaron, at ipinagbili siya bilang isang alipin. Siya ay pinalayas sa nayon, at dinala siya ng kanyang mga magulang. Biglang huminto ang larawan ni Xiao Tao. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Xiao Bai, bagaman sapat na ang enerhiya ng pagsabog ng katawan ng ginto, masyadong maikli ang oras. Linlong, kailangan nating itago ang dating halaga, o kailangan mong manatili dito ng ilang sandali. Nang marinig ang sigaw ni Xiao Bai, pinagpapawisan na si Linlong, ngunit sa pagbabalik tanaw sa iba pang 11 hayop, lahat sila ay mapatla, lilang labi at pinagpapawisan. Halata na naabot na nila ang limitasyon. Kung hindi mo ito aalisin, lahat ng 12 kakaibang hayop sa hanay ay mauubusan ng enerhiya at mamamatay. Ngunit kung sila ay sumuko, lahat ng nakaraang pagsisikap ay walang kabuluhan, ngunit kung sila ay magpatuloy, hindi ito magtatagal. Well, Aaron, tataya kita. Dahil doon, matagal na sumigaw si Lin na umatras. Kapag ang lahat ng mga hayop ay naglabas ng kanilang enerhiya, si Lin ay matagal na kumagat sa kanyang mga ngipin at inilabas ang puso ng dragon. Ano? Nang makita ang puso ng dragon, nagulat ang 4 na dragon. Patriarch, anong ginagawa mo? Ang puso ng mga taong dragon ay ang pinakamataas na kayamanan ng ating mga taong dragon. Kung wala ang puso ng mga taong dragon, ang ating mga taong dragon ay hindi kailanman makakatingala. Hindi mo ba alam ang kahihiyan ng libu-libong taon? Oo, wala kaming puso ng mga taong dragon. Tinatawag kaming ahas at bulate sa mundo sa lahat ng direksyon. Nagtiis kami ng libu-libong taon. Patriarch, hindi mo ito madaling mahanap. Paano mo dadalhin ito? Ang puso ng dragon ay ang buhay ng dragon. Patriarch, mag-isip ka. Bagaman sa pangalan, iginagalang pa rin ng 4 na dragon si Aaron bilang hari ng mga hayop, at maaari nilang bigyan ng sapat na paggalang si Aaron, kung gusto nilang ipakita sa kanila ang kayamanan ng pamilya ng dragon, mas gugustuhin nilang hindi magkaroon ng sariling buhay. Para sa mga taong dragon,
Ang puso ng mga taong dragon ay kasing halaga ng enerhiya sa mga taong naglilinang ng katotohanan. Kung wala ito, ang pinakamataas na limitasyon ng mga taong dragon ay palaging magiging isang mataas na antas na kakaibang hayop, at ang mga taong dragon na may puso ng mga taong dragon ay maaaring lumapit sa tunay na Diyos at minamaliit ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Tulad ng lahat ng iba pang mga dragon, si Silong ay sawa na sa pambubuli sa loob ng mahabang panahon, at kahit na pakiramdam niya ay walang interes si Long Sheng dito. Kumakain lang siya at naghihintay ng kamatayan. Ang paglitaw ng puso ng mga taong dragon ay nag-aapoy sa kanilang pag-asa at pag-asa ng buong taong dragon. Ngayon, gustong ibigay ni Linlong kay Aaron ang puso ng pamilya ng dragon. Ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ay mas mahirap tanggapin kaysa hindi makuha. Ang mga taong dragon ay hindi mamamatay kung wala ang puso ng mga taong dragon, ngunit ang Aaron ay mamamatay ngayon. Bagamat alam ko na ang puso ng mga taong dragon ay maaaring hindi gumising sa pangupalakol, kahit papaano ang mga taong dragon ay dapat magkaroon ng malinis na budi. Mapait na ngumiti si Linlong. Pagkatapos ay tumingin siya sa apat na dragon, ang puso ng Dragon Clan ay natagpuan ni Aaron. Kung ang bagay na ito ay naruroon o wala ay may isang mahusay na kaugnayan sa kanya. Alam ko rin na hindi ka nag-aalala tungkol sa iyong sarili, ngunit tungkol sa kabuuan, ang ng dragon. Ngunit sa mas maraming pakikipag-ugnayan sa mga tao, naiintindihan ko na hindi imposible na maging supernatural ang pag-unlad ng sarili, ngunit ito ay batay sa lakas. Mayroon ding isang uri ng super body method na tinatawag na paghiga. Hawakan ang isang magandang hita, ihiga mo siya, kailangan mo lang siyang hawakan ng husto, ang kalaban ay malakas, hayaan siyang malakas, lousy binti sa linya. Matagal nang inilagay ni Lin ang kanyang kayamanan sa Aaron. Naglakas loob si Zuying na talunin ang Aaron sa kanyang buhay, tulad ng kanyang pangangahas na kunin ang puso ng dragon. Aaron, makikita ka na ng mga taong dragon simula ngayon. Dapat gisingin mo na ako. Sa isang kagat ng ngipin ng dragon, direktang itinapon ni Linlong ang puso ng dragon sa Aaron sa gitna ng hanay. Sa oras na iyon, ang buong hanay ay puno ng liwanag, at maging ang itim na butas, na hindi nakikita, ay nagniningning na parang araw. Sa pangunahing bulwagan ng Sefeng, nakatanggap si Lin Mengzi ng ulat mula sa kanyang mga alagad. Nagniningning ang liwanag ng kuweba ng Xian. Laking gulat niya. Nang sumugod siya sa kuweba ng Xian kasama ang mga disipulo ni Sefeng, tumigil na ang ulan. Walang anuman sa harap ng kuweba, at parang walang gumagalaw sa kuweba. Nang matapang silang pumasok sa kuweba ng Xian, walang anuman sa kuweba. Maging ang halimaw sa kuweba ay nawala. Sa oras na ito, ang nihilismo ay walang bisa at walang hanggan, at maraming mga sinag ang pumutok sa pintuan ng kalawakan. Sa labas ng nihilismo, ang mga bundok ay tumatakbo sa libo-libong milya, at ang dilaw ng taglagas ay nasa lahat ng dako. Hindi mo makikita ang dulo sa isang sulyap. Sa kubo ng pawid ng Qin Qingfeng, puno ng kalungkutan ang mukha ni Qin Qingfeng. Pinupunasan niya ang memorial tablet na ginawa lang para sa Aaron. Sa oras na ito, ilang sinag ng liwanag ang bumagsak sa harap ng pinto. Hindi niya namamalayan na itinatago ang memorial tablet sa likod niya. Sa tingin niya ay darating muli si Ye Gucheng. Pero paano siya makakarating bago ang araw ng nihilist na pagbabayad? Sa oras na ito, isang figure ang pumasok sa bahay at nakitang may paparating. Nagulat si Qin Qingfeng. 3,000. Hindi ka patay. Si Aaron ay mukhang mapatla at sobrang mahina, ngunit kahit na ganoon, hawak niya pa rin si Zuying. Habang nakatingin sa puting buto sa kamay ni Aaron, si Qin Qingfeng ay natigilan, siya ay panipi. Siya ang aking master sa nihilism, Zuying. Nang marinig ito, ang mukha ni Qin Qingfeng ay natigilan. Ilang sandali pa ay naaninag niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at kinuha ang katawan ni Zuying. 3,000 ang maaaring mabuhay, depende sa buhay ng Panginoon upang iligtas. Mula noon, 3,000 ang palaging magiging mga anak ni Zumen. Tapos sinasabi, Han 3,000 lumuhad, patungo sa bangkay ni Zuying ng malakas na katok sa 3 ring ulo. Napabuntong hininga si Qin Qingfeng at tinulungang tumayo si Aaron, destiny mo na mailigtas ka ni Zuying sa kanyang buhay. May plano ka ba sa hinaharap? Shifu, Aaron ang pumunta dito sa pagkakataong ito. Una,
Gusto niyang ibigay sa iyo ang katawan ni Master Zuying. Napakasama ng kapaligiran sa kuweba ng Xian, at kinasusuklaman niya si Sifeng. Kaya ayaw ko siyang ilibing sa nihilismo. Pangalawa, ako alam kung marami kang biyahe. Aaron, tumanggo si Qin Qingfeng, 3,000, itanong mo, malalaman ni Master ang lahat. Master, kilala mo ba ang panguklan? Nang marinig ang tanong ni Aaron, sumimangot si Qin Qingfeng at tahimik na tumingin sa labas ng bahay. Nakita niya ang ilang kakaibang hayop at isang magandang babae, nakatingin kay Aaron na balisa. Master, paborito ko silang lahat. Isa pa ay si Xiao Tao, isa sa akin. Tumanggo si Qin Qingfeng at medyo nahihirapang sinabi, ito ay isang lihim na kasunduan sa mundo. Walang dapat magbanggit nito. Ang mga taong pango, na orihinal na isa sa mga pangunahing pangkat etniko sa mundo, ay ang pinakamarangal na pangkat etniko sa mundo. Ang mga lalaki ng mga taong pango ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan, habang ang mga babae ay lahat ay may anyo ng pag-ibig. Sila ay ipinanganak upang bantayan ang mga lihim ng pango ayon sa alamat. Ang lihim ng pango ay may kaugnayan sa mga pahiwatig ng pango palakol, ang hari ng lahat ng uri ng mga kagamitan. Marami rin daw ang mga lihim ng pangumundo sa lahat ng direksyon kung makuha nila ang sikreto ng pango, ngunit ito ay tiyak na dahil dito na sila ay nagdadala ng sakuna ng pagpuksa sa bansa. Panipi, para sa lihim ng pango, lahat ng uri ng mga Diyos at tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagkaisa upang labanan ang mga pango na may teorya ng pagkakasala. Sa digmaang ito, ang dugo ng mga pango ay umagos sa isang ilog, at ang kanilang mga buto ay parang bundok. 10,000 lalaki ng mga taong pango ang sinalakay at pinatay ng mga puwersa ng Allied, habang ang mga babaeng naiwan ay pinatay. Nang sabihin ito ni Qin Qingfeng, hindi niya matiis na sabihin, pinahiya sila ng libu-libong tao. Ang mga matuwid na taong iyon ay gumagawa ng mga kabaliwan at katawa-tawa. Nang gabing iyon, ang lahat ng mga taga-pango ay mga hiyawan ng mga babaeng pango. Pagkatapos noon, nagsimula silang mag-abuso sa loob ng 3 araw, ngunit wala silang nakuhang anumang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig sa pango maliban sa paglabas ng kanilang pagnanasa sa mga hayop. Sa ilalim ng desperasyon ng maraming magkakatulad na puwersa sa mundo, pinatay nila ang lahat ng mga tao ng pango at umalis sila nakipagkasundo sa isa't isa at automatikong ipinagbawal ang mga pango na walang sino man ang pinayagang magsalita tungkol dito. Bagamat hindi pa ito naranasan ni Han Sanchen, labis siyang nagalit nang marinig niya ito. Ganito ang ginawa ng hayop, Master, ibig mo bang sabihin ay nawasak ang angkan ng pango? Hindi. May isang sangay ng nasyonalidad ng pango noong panahong iyon. Dahil sa paglabas, ito ay nakaligtas. Nang maglaon, ang pamilyang pango na ito ay namuhay ng hiwalay. Walang nakakaalam kung nasaan sila, ngunit, si Qin Qingfeng ay hindi maaaring magpatuloy. Pinag-uusapan ito. Puno ng guilt at regret ang buong mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbigay siya ng mapait na ngiti, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, nakilala ko ang mga pango. Sa isang salita, hayaang biglang nagulat si Aaron sa parehong oras, ang pag-asa sa puso ay sumunod din. Para sa Aaron, ito ay pag-asa, ngunit para kay Qin Qingfeng, ito ang simula ng kawalan ng pag-asa. Simula noong kinuha ko si Ye Guocheng bilang isang apprentice, pakiramdam ko ang batang ito ay may namumukod tanging talento, kaya't sinubukan ko ang aking makakaya upang linangin siya. Sa nakalipas na 20 taon, naglakbay ako sa buong mundo upang maghanap ng mga talento at kayamanan para sa kanya. Inaaliw din ako ni Ye Guocheng, at ang bilis ng paglaki ay kamangha-mangha sa kasong ito, halos mabaliw ako sa paglilinang sa kanya. 3 taon na ang nakalilipas, nakilala ko ang isang kaibigan na natagpuan ang bakas ng inapo ni Pango nang hindi sinasadya. Ako ay natarante at nakipagkamay sa kanya upang salakayin ang nayon. Sinabi ni Qin Qingfeng, ang buong tao ay nagsisi. Pagkatapos ng pagpatay sa nayon, ang aking kaibigan upang makuha ang kayamanan ng nayon, na idinisenyo upang i-frame ako, matalo ako sa isang walang kwentang tao, at ang aking apprentice, ay nagtaksil din sa akin, ito ang aking masamang ganti. Sa nakalipas na 3 taon, halos tahimik si Qin Qingfeng tungkol sa mga pagkakamaling nagawa niya sa kanyang pagkahilig, ngunit ang mga bangungot sa nakalipas na 3 taon ay nagpapahirap pa rin sa kanya. Ngayon, nakahinga ng maluwag si Qin Qingfeng nang banggitin niya ang Aaron, guro,
Ano ang pagkakaiba mo sa mga hayop na iyon 10,000 taon na ang nakalilipas? Han 3,000 galit na paraan, para sa kapakanan ng mga interes, pabaya sa buhay ng tao, ano ang pagkakaiba nito sa mga hayop? Biglang naisip ni Aaron ang pangungusap na iyon, kaawa-awang tao, tiyak na mayroong puot na lugar, Chin Ching Feng, ay gayon, alam ko din na may malalim akong kasalanan nung naguguluhan ako nung unang araw ng junior high school, nakagawa ako ng ganong kasalanan, napakawalang kwenta ko ngayon, at malapit na akong mamatay para sa mga taong pangupa. Ngunit kung makikita ko muli ang mga taong pango sa aking buhay, magpapasalamat ako sa iyong pagkamatay, ang matatag na paraan ni Chin Ching Feng. Tumango si Aaron at sinabing, Master, seryoso ka ba? Si Chin Ching Feng ay palaging bukas at above board sa kanyang trabaho. Hindi naman talaga drama ang sinabi niya. Tumango si Aaron, well, bagaman ikaw ang aking Panginoon, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Baka may makatupad sa ilan sa iyong mga hiling. Aaron cold finish na sinabi, tumayo para hilahin ang pitch sa labas ng bahay, at pagkatapos, ang kanyang jade sword sa kamay niya. Nang makita ang aksyon ni Aaron, nagulat na lang si Chin Ching Feng nang biglang si Aaron nagsimulang gumana ang berdeng imprint sa braso ni Xiao Tao nang makita ni Chin Ching Feng ang berdeng selyo sa kamay ni Xiao Tao, nabigla. Siya, pangu people has been. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.